gaganda natin tingnan ngayong umaga ito. Nagagawa po natin. So, kaway-kaway muna tayo sa mga kapatid ko natin sa umaga ito. And this will be the last Sunday po ng November. Tama po ba? Last Sunday, no? So, Merry Christmas. Advance na po. Maligayang Pasko sa bawat isa. At sa umaga po ninyo mga kapatid, as we once again po lalapit tayo sa Panginoon, we hope and pray na makapanalangin tayo kapag puri tayo sa Panginoon ng buong puso sa umagang ito without any reservation. Amen po ba mga kapatid? May bigay natin sa Lord yung ating puso, ating isip, ating lakas sa umagang ito. Kaya po, ang lahat po ng excited na magpuri sa umagang ito, naiyan po na po kayo. At minsan pa, bigyan po natin ng malakas. Sa desire, Panginoon, na binibigay mo sa amin, sa opportunity, sa pribilehiyo, Panginoon, makagalo sa iyong gawain. Salamat, Panginoon, dahil limitado ang aming lakas, aming sariling karunungan. Ngunit, Lord, you are limitless. Ikaw, Panginoon, ay everlasting. Ikaw lang ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Even though sometimes mga plans ng Lord, they fail, but still, Lord, salamat po. Even with a painful heart, Lord, stressed minds, oh God, even when it hurts, we will praise you. Ano man mangyari, Panginoon, you know, everything happens for a reason. And we will still commit our lives to you. Ay wala nang iba pang worth it, Lord, na bigyan ng commitment kundi ikaw lamang, Panginoon. You deserve it, our commitment, Lord, because we commit, Panginoon, sa buhay namin, araw-araw, bawat segundo, binibigay mo ang Jesus. And this morning, sa pamamagitan ng mga awitin na ito, we want to express our love, ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. Nataawit kaming malaya, puno ng papuri at pagsamba. We will honor you with all our heart. We will worship you and give you praise, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes. Lahat-lahat sa ating mga
patuloy kaming lalapit sa iyo.
wings like eagle, Panginoon, as we wait upon you, as we wait on your will, Lord. Correct us, search our hearts, and may we be more committed to you than ever, Lord. May we be more closer to you, Jesus. Oh, yes, Lord. Jesus.
Magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, good morning po, good morning. Ayan, at nakakatuwa po, no? At tayo po ay almost every week, punong-puno po tayo dito sa ating bahay panambahan. And marami pa pong dumadating na ating mga kapatid. So, I pray and hope, bago mag-start ang word, is lahat po is nakapag-settle down na po. So, ayun po mga kapatid. So, alam ko po sa isang buong linggo, marami po tayong gustong ipagpasalamat po sa ating Panginoon. Hindi lang po itong Sunday na tayo po ay malakas at buhay at nakapagpuri po ngayong umaga. Pero sa isang buong linggo, meron po tayong mga kapatid na nakasulat po dito na magte-testify ng kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay. So, na-miss po natin itong ating kapatid na ito. So, kaya tawagin na po natin siya, si Sister Weng Esteron. Morning po. Good morning po. Nahiya po ako. Mahusay kayo. Ayun po, salamat po sa Panginoon po sa yung biyahe po namin kahapon sa sobrang traffic po talaga. Umalis po kami ng umaga tapos nakarating po kami halos mag-aalas 8 na rin po ng gabi. Pero salamat po sa Panginoon kasi yung pag-iingat po kahapon sa biyahe na ang dami pong aksidente po sa daan, ang dami pong mga banggaan, kaya sobrang traffic po. Kaya yun, salamat po sa Panginoon po sa pag-iingat niya po. At yun, nagpapasalamat din po ako sa Lord kasi nga po, nakauwi po ako ng hindi oras. Parang ang schedule ko po talaga na umuwi pa ay December 21. Yun na po yung bakasyon po namin. Kaya, yun po, salamat po sa Panginoon kasi nagkaroon po ako ng pagkakataon na makauwi po ulit ng mas maaga pa. At yun po, makakapag-stay po ako ng 2 weeks po dito po sa Cavite. At salamat po sa Panginoon po dahil nabigyan po ako ng trabaho po ulit dito po sa Cavite, dyan po sa BBC po ulit. Kaya bukas po papasok po ako doon. At yun, salamat po sa Panginoon kasi nga po, hindi ko naman po alam na kailan ko lang po nalaman na ako po yung kinuha po ng manager po namin. Kaya yun, salamat po sa Panginoon. Siguro po dahil nagtitipid sila, wala pong accommodation. Pero yun po, salamat pa rin po sa Lord kasi nga po nakauwi po ako at nakapag-church po ako ngayon. So yun po, salamat po sa Lord po. Amen. So, maraming salamat, Sister Weng. So, hopefully, yung 2 weeks may extend pa ng another week. So, para sumakto po ng Thanksgiving si ate. So, mabibitin kasi ng isang linggo eh. So, sama natin sa prayer yan na ma-extend po. yung kanyang pag-work dito. So, para hindi po siya sa online natin makitang uma-attend ng ating Thanksgiving. So, ayun po. So, next naman po na magpapasalamat sa Panginoon. So, ito po isa po sa nag-birthday po. So, tawagin na po natin si Kuya Carl Angelo.
nagpapasalamat po ako kay God kasi panibagong taon sa akin. At yun nga po, kahit na nag-give up na ako, hindi ako hinayaan na mag-give up. To God be the glory. Ayan. So, parang naaalala ko tuloy yung time na bago lang po ako. Ganyan lang ako magpasalamat. Very straightforward, pero alam naman natin, alam po ng mga nagte-testify sa unahan kung gaano po, kasayang tumayo dito. Ayan, alam po nila yon. Alam na po nila yung ibig sabihin ko na nakakakaba po, pero alam niyo po yon, it is a wonderful experience na maitaas po yung pangalan ng ating Panginoon. And next po na magpapasalamat sa ating Panginoon, tawagin na po natin si Sister Hannah Bonus. Magandang umaga po sa ating lahat. So magpapasalamat po ako kasi two things. Yung una po, yung exam natapos na. Napapasalamat po ako sa provision na binigay ng Lord sa akin kahit hindi ako masyado nag-aral. Like some subjects, hindi ako masyado nag-aral. Pero praying na yung score ko yung maayos. At like, yung basta pasok sa passing score. Tapos isa ko rin yung papasalamatan ko, yung isa sa mga competition na lagi kong sinasali every year. Lagi ko yung sinasali kasi mga trivia na exam kasi lagi yung like parang yung sa honors. Pero every single time pasok ako dyan, hindi ako nakapasok sa top 20. Like usually nagpa-fall short ako ko. Yung lowest score sa top 20, mga let's say 45, ang score ko 42. Yun ang, like I always fall short. Tapos nung nag-trivia, I was like parang nakakabado talaga ako kasi I have no idea what to expect trivia kasi. So like kung ano-ano ang tinatanong. Tapos, yung pinaka nakaka-pressure, hindi yung exam, yung paghihintay ng results. Kasi dapat sabi daw, 5 o'clock ang announcement ng lahat this week. Ayun po. Ayan. So parang topic lang namin kanina sa dawn prayer, no? So ito po yung kahalagahan na we always pray for guidance and wisdom sa Panginoon. So especially yung mga ginagamit na sa ministeryo ng Panginoon, so di rin po hinahayaan na pinagkukulang po ng ating Lord. Ayan. And yun po, bago din po ako magpasalamat, so tatawagin ko din po yung aking pong tukayo. Ayan. So ang aking kapangalan, so tawagin po natin si Brother Archie Bonus. Good morning po sa ating lahat, mga brothers and sisters. Hindi ko alam na pupunta ako dito. Gusto ko lang magpasalamat kay Lord sa lahat-lahat ng blessings at guidance niya sa akin, sa pamilya ko, sa buhay na patuloy niyang binibigay na sa akin. Gusto ko lang din magpasalamat kay Lord na even though na medyo matigas ang ulo ko, kasi ako gusto ko kasi talagang sumunod kay Lord. Ups and downs kasi yung mga pagsubok sa buhay. Kasi mas matigas ang ulo kasi namin mga lalaki kumpara ko sa mga babae. Kasi kahit na gusto mo nang, alam mo yung sa puso mo na gusto mo nang sumunod kay Lord. Hindi naman ako hindi nasunod. Ibig sabihin, siyempre matigas nga ang ulo. Medyo sa puso ko, gusto ko 100% ibigay na kay Lord. Pero siyempre kapag nasa barko kasi nagtatrabaho ako sa barko. Kasi pag nasa barko ka, wala naman laging gatherings, wala naman laging tungkol sa Bible. Kaya medyo minsan merong panghihina naman. Pero yun nga,
kahapon ba yun, na meron kaming Bible study. It's all about Thursday. It's all about, yung topic kasi doon is yung sa pagbabautismo. Yun nga, sabi ko sa kanila, kung merong schedule ng baptism, magpapabautismo na tayo. Kasi tinanong ko rin kay Lowy, sabi ko, or kay Mama, sabi ko, kapag nagpabautismo ba, kailangan ba, syempre, straight ka na, talagang kailangan straight. Sabi ni, straight ka na ba na, wala na, talagang totally surrender ka na. Sabi naman kasi nila na, it's a process. Doon daw uli magsisimula. Kumbaga, doon ka na yung dating ikaw ay pwede nang kalimutan mo na, bagong ikaw. Tsaka gusto ko lang din magpasalamat kay Lord sa family ng Aransanso na sa tagal-tagal ng panahon, hindi ko nagawang pasalamat sa kanila. Especially dun sa kaibigan ko, kumpare ko na ngayon, kay Chef Ariel. Isa kasi siya na isa ginamit ni Lord na instrumento. Hindi pa kami totally kay Lord. Siya kasi yung ginamit ni Lord na kasangkapan para mabago yung buhay ko. Kasi yung buhay ko dati wala naman walang patutunguhan. Hindi dahil sa kanya, baka wala akong ngayon sa kanya lalagyan ko. Tsaka yun nga, kay Lowy, sa kapatid ko. Naalala ko kasi dati, nung lagi ako nag-church, siya yung hindi believer ako yung believer. Nakita ko siya sa bahay nila, sabi ko, Lowy, attend ka, simba tayo sa church. Isa lang sinabi niya sa akin, ayoko, busy ako. Busy ako. Tapos, ngayon baliktad na. Ako naman yung parang, siya naman yung active na, which is yung dating gusto ko yung ganun ako. Ako ngayon yung parang, siya naman yung, nag-encourage sa akin na, talagang totoo talaga na, palakasan talaga eh. Kailangan sino yung malakas, siya yung mag-encourage, sino yung mahina, siya yung iangat natin. Salamat pa rin kay Lord at nandito pa rin ako. Hindi pa rin ako bumibitaw sa Kanya. Thank you. Ayan po. So, salamat po, Kuya. So, sabi ko nga, every time na meron pong seaman na nagpapasalamat po dito, so parang nilulook back ko din yung time na kung ako po ay natuloy sa pagbabarko, siguro it's either may nagpe-pray po sa akin hanggang ngayon or baka may makilala akong katulad ni Brother Ariel na ginamit, no? May taong gagamitin sa atin para makakilala sa ating Panginoon. And sabi ko nga po sa inyo po, wala naman pong wala naman pong paminta dito, pero pag nasa unahan po kasi talagang naiiyak po talaga. No, so wala naman pong wala po pala dito wala rin naman pong naghihiwa dito ng ng sibuyas. So pero medyo nakakaano din po. Nakakaiyak din po. Pero sabi ko nga po, alam niyo po 'yon, yung mai-declare po natin kung gaano po kabuti ang Panginoon. Sabi ko nga, we can prepare kung paano mag-share. Pero alam niyo po, meron pong gagamitin ng Lord na very unexpected person that will lead us closer to the Lord. And yun po, ako din po ay nagpapasalamat po sa ating Panginoon sa kabutihan niya for the last 10 years sa company. Then, ayun nga po, sabi ko nga, papasalamat ako sa Lord at nalipat ulit ako ng panibagong team at mawawala na po ako ng pasok ng Saturday at overtime. So sabi ko nga magkakaroon na po ulit ako ng mas marami pa pong oras at panahon po para sa ministeryo po ng ating Panginoon.
Kaya sa Diyos po ang papurit, pasasalamat. And ayun po mga kapatid, i-acknowledge lang po muna natin ang ating mga first-timers. So medyo madami-dami po to. So pag tinawag ko po ang inyong pangalan, so tayo lang po kayo para kayo po ay ma-acknowledge po ng ating mga kapatid. So una po si Sister April Uyami. Ayan. Welcome po. Kay Brother John Eric Abelia. Ayan. Kay Sister Alea Sofia Abelia. Ay, nasa children. Okay. And si Brother Abel Yusef Abelia. Nasa children din po. Ayan. So, welcome po mga kapatid. At welcome po sa Lord Jesus Our Rock Global Ministries Incorporated. And naniniwala po kami na hindi po aksidente na kayo po ay nadala po dito. Kung kayo man po ay pinilit ni Sister Mariel, pero sabi ko nga po, there is no coincidence. Everything ay talagang pinalano ng Panginoon dahil meron pong purpose ang Panginoon sa pagdala po sa inyo dito. And hopefully, ito po yung hindi lang po maging last, bagkus maging start po ng inyo pong pag-attend po sa aming bahay panambahan. And ayun po mga kapatid, tayo po ay dadako na po sa susunod na part ng ating gawain, ang pagkakaloob po or pagbibigay po sa gawain ng ating Panginoon. So, share ko lang po sa inyo, ito pong Proverbs chapter 11, verse 25. Sabi po dito, be generous and you will be prosperous. Help others and you will be helped. Sa Tagalog po, ang taong matulungin at mapagbigay, sasagana ang pamumuhay at ang taong marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Alam naman po natin that it is blessed, it is more blessed to give than to receive. Sabi nga po, ang taong marunong magbigay at taong matulungin. Alam ko po, nakikita niyo po yan at very evident, hindi po sila pinagkukulang. Tama po, parang pag tinitingnan natin, ito laging mapagbigay, parang hindi nauubusan. Tama po ba? Pero yung taong laging tanggap at hindi makapagkaloob, laging nawawalan. At sa ating pagbibigay, mga kapatid, ang ating tithes and love offering, it is more than giving. It is an act of recognition. Ibig sabihin, tayo po na nakatanggap at tayo pong nagbabalik, nire-recognize po natin na tayo po ay pinagpala. Amen po ba? Mukha po bang pinagpala ang inyong katabi? Meron po bang glow? Ayan. So, ano lang po yan? Oily face lang po, kaya medyo makintab po talaga. Pero ayun po mga kapatid, it is also a way of giving thanks for all the blessings that we receive. So ayun po mga kapatid, ina-encourage ko po kayo na tumayo at magbigay po sa ating Panginoon. Are you tired of chasing? Yan po, at i-extend po natin ang ating kamay sa ating tithes and love offering sa umagang ito. Tayo manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Panginoon, patuloy na ikaw po ay aming pinupuri, pinapasalamatan at sinasamba, dinadakila sa umagang ito. Lord, una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagpapala ng buhay. Lord, maraming salamat sa traveling mercy.
Lord, maraming salamat sa pagkakataon na kami po'y dinala niyo po sa lugar na ito, hindi lang upang magpuri, hindi lang upang magpasalamat, hindi lang para makinig ng iyong salita, bagkus nandito rin po kami as we honor and acknowledge that you are our provider, Panginoon. Continue to bless this amount, Panginoon. Magamit po ito sa kailalago ng inyo pong bahay panambahan. Lord, marami pa pong mga churches ang may patayo, Lord God, at ang mga ginagamit mo, Panginoon, upang ma-extend ang inyo pong gospel dito sa lupa ay patuloy na maabot at patuloy na matulungan, Panginoon. Lord, we give you back all the glory, all the praises and honor. In Jesus' mighty name, we say, Amen and Amen. And ayun po, so paalala lang po in case po na sa ating mga naabutan po ng orange, pink. Sorry, malabi. Orange tuloy eh. So, pink mga envelope. So, kung hindi man tayo nagkaloob or naglagay, so, pakibalik na lang po. So, ayan. Medyo mahirap po kasing gumawa nung maliliit na sobre po na yan. Ayan po. Then, ayun po mga kapatid. So, reminders po. So, para tayo po ay makapag-focus. So, tayo po ay hindi distraction sa iba. So, tayo po ay makinig. Kung meron po tayong mga notes, meron tayong mga cellphones na ma-capture. So, gamitin po natin ito at iwasan po muna natin yung mga pagtayo at yung pakikipag-usap sa ating katabi. Yan. Sige po, para matanggap po natin ang mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito, tawagin na po natin ang isa sa ating pinakamaganda, pinakabata nating pastora. Pastora,